Noong 2023, gumagawa ko ng mga tungkuling nakabatay sa teksto sa iglesia. Noong Hunyo, sinabi sa akin ng supervisor na si Yang Fang na balak ng mga leader na italaga siya sa ibang lugar para gawin ang kanyang tungkulin at na gagawin akong supervisor. Nang marinig ko ito, agad akong nabigatan. Iniisip na gagawin akong supervisor? Paano magiging posible iyon? Mula nang matagpuan ko ang Diyos at sinimulang gawin ang tungkulin ko, isa lang akong ordinaryong miyembro ng iglesia. Hindi pa ako kailanman naging supervisor. Marami ang responsibilidad at malawak ang saklaw ng gawain ng mga supervisor. Bukod sa responsable sila sa profesional na gawain, kailangan din nilang lutasin ang mga kalagayan ng mga kapatid at solusyonan ang samut-saring problemang lumilitaw sa gawain. Mas higit na komplikado ito kaysa sa gawain ng mga ordinaryong miyembro. Kadalasan, hindi ako magaling makipag-usap sa mga tao at wala akong pagkilatis. Marami rin akong hindi nauunawaan o hindi marunong gawin tungkol sa gawain na dapat gawin ng isang supervisor. Hindi ba napakabigat ng tungkuling ito para sa akin? Bukod pa riyan, mas higit na mabigat ang responsibilidad ng isang supervisor kaysa sa isang ordinaryong miyembro. Noong kasisimula ko palang gumawa ng mga tungkuling nakabatay sa teksto, may isang supervisor noon na hindi sinala ang mga artikulo ayon sa mga prinsipyo at palagi niyang tinatanggihan ang mga artikulo ng patotoong batay sa karanasan ng mga kapatid, batay sa sarili niyang kagustuhan. Ginambala at ginulo nito ang gawain at kaya natanggal siya. Kung gagawin ko ang tungkuling ito at hindi maganda ang mga resulta o kung lumitaw ang anumang problema, kakailanganin kong managot. Sa pinakamainam na senaryo, mapupungusan lang ako. Pero sa pinakamasahol, kung magagambala at magugulo ko ang gawain, maaari akong alisin sa iglesia. Kung mangyayari iyon, tapos na ang kinabukasan at hantungan ko. Habang mas iniisip ko ito, mas lalo kong nararamdamang napakahirap gawin ng tungkuling ito. Kaya sinabi ko kay Yang Fang, hindi ko kayang gawin ang tungkuling ito. Posible bang maglipat ng isang supervisor mula sa ibang lugar? Sinabi ni Yang Fang na wala pa silang nahahanap na angkop na tao sa sandaling iyon. Napagtanto ko na pinahintulutan ng Diyos ang sitwasyong ito at na maling basta na lang akong tumanggi at hindi magkaroon ng saloobin ng pagpapasakop. Kaya nagpa siya akong magpasakop muna. Bagaman pumayag akong akuin ang tungkulin ng supervisor, nang maisip ko na bukod sa profesional na gawain ay hindi pa ako masyadong nakasabak sa iba pang klase ng gawain, nakaramdam ako ng matinding pressure. At hindi ko alam kung paano ko dapat gawin ang gawain sa hinaharap. At umasa na lang ako na sana ay magtalaga ang mga leader ng ibang taong papalit bilang supervisor. Pagkatapos, napaisip ako, hindi ko pa kailanman nagawa ang tungkuling ito at marami akong hindi nauunawaan tungkol dito. Kaya bakit isinaayos ng Diyos ang sitwasyong ito para sa akin? At paano ko dapat harapin ang usaping ito? Habang iniisip ko ang mga bagay na ito, biglang sumagi sa isip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag bago pa lang na naiaangat ang ilang tao, hindi nila alam kung anong mga gampanin ang dapat nilang gawin o kung paano gawin ang mga ito at medyo nalilito sila. Normal lang ito. Sino ba ang ipinanganak na may kakayahang gawin ang lahat ng bagay? Kung kaya mong gawin ang lahat, tiyak na ikaw ang magiging pinakamayabang at pinakapalalo sa mga tao at hindi ka susuko kanino man. Sa gayong kaso, kaya mo pa rin bang tanggapin ang katotohanan?
Kung kaya mong gawin ang lahat, aasa ka pa rin ba sa Diyos at titingala sa Kanya? Hahanapin mo pa rin ba ang katotohanan para lutasin ang mga problema ng iyong sariling katiwalian? Tiyak na hindi. Sa kabaligtaran, magiging mayabang at palalo ka at tatahak sa landas ng mga antikristo. Makikipaglaban ka para sa kapangyarihan at katayuan at hindi susuko kanino man, at ililihis at bibitagin mo ang mga tao at gagambalain at guguluhin ang gawain ng iglesia. Sa gayong kaso, magagamit ka pa rin ba ng sambahayan ng Diyos? Kung alam mong marami kang pagkukulang, dapat kang matutong sumunod at magpasakop at gawin ng maayos ang iba't ibang gampanin ayon sa mga hinihingi ng sambahayan ng Diyos. Magpapahintulot ito sa iyo na unti-unting maabot ang punto kung saan magagawa mo ang iyong tungkulin sa paraang pasok sa pamantayan. Agad na naliwanagan ng mga salita ng Diyos ang puso ko at mas naunawaan kong mabuti ang layunin ng Diyos. Napagtanto ko na may mali akong pananaw. Akala ko na ang mga taong may alam sa lahat ng bagay at kayang gawin ang anumang bagay ang tanging kalipikadong iangat para gawin ang tungkulin ng superbisor. Sa katunayan, maraming tao na rin ang naiangat at nalinang ng sambahayan ng Diyos. At hindi lahat sa kanila ay nakaunawa na sa lahat ng bagay nang mag-umpisa sila. Sa halip, unti-unti nilang naarok ang mga prinsipyo sa pamamagitan ng hakbang-hakbang na pagsasanay. Normal lang na hindi maunawaan o malaman ang lahat ng bagay kapag nagsisimula ng isang bagong tungkulin at kailangan kong magkaroon ng tamang saloobin sa usaping ito. Sa pagbabalik tanaw, hindi ba't ganoon din ang nangyari sa akin sa lahat ng taong ito ng paggawa ko sa mga tungkulin ko? Ano man ang tungkuling ginagawa ko, hindi ko nauunawaan ang lahat noong una akong magsanay. Pero itinalaga akong magsanay dahil may kaunti na rin akong naunawaang prinsipyo. Kalaunan, dahil sa kaliwanagan ng Diyos at tulong ng aking mga kapatid, kasama ang pagdanas ng ilang kabiguan, pagkabunyag, at sa pamamagitan ng pagbubuod at pagninilay-nilay, unti-unti kong naunawaan at naarok ang ilang prinsipyo. Sa pagkakataong ito, isinaayos ng iglesia na gawin ko ang tungkulin ng isang superbisor at bagaman hindi ko alam kung paano ito gagawin sa una at magkakaroon ako ng ilang suliranin, ganap na normal lang ito. At ang una kong kailangang gawin ay magpasakop at umasa sa Diyos para magsanay. Napagtanto ko rin mula sa mga salita ng Diyos na makakatulong ang maraming pagkukulang ko sa tungkuling ito na manatili akong hindi kapansin-pansin. At kapag nahaharap sa mga issue, maaari kong higit na hingin ang mga opinyon ng iba. Nang sa gayon ay hindi ko magambala at magulo ang mga tungkulin ko dahil sa kayabangan at kapalaluan at pagkapit sa sarili kong mga pananaw. Dahil medyo mayabang ako at inisip ko na mayroon akong kaunting katalinuhan at kakayahan at nakaunawa ako ng ilang katotohanang prinsipyo, palagi kong minamaliit ang iba. Kapag nahaharap ako sa magkakaibang opinyon, iniisip ko na ako ang tama at kaya madalas akong kumakapit sa sarili kong mga pananaw. Nagambala at nagulo nito ang gawain at muntik na akong matanggal. Kung alam at kaya ko ang lahat ng bagay, talagang may tendensiya akong gawin ang mga bagay-bagay batay sa mayabang kong disposisyon. Pero sa pagkakataong ito, sa tungkulin ng superbisor, may mga pagkukulang ako sa maraming aspekto at hindi ako makapagyayabang kahit gustuhin ko man. Sa katunayan, protection ito sa akin. Kalaunan, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos,
Kapag inaangat at nililinang ng sambahayan ng Diyos ang isang tao para maging leader, binibigyan siya ng sambahayan ng Diyos ng mas mabigat na pasanin para sanayin siya, para sumandal siya sa Diyos, at para magsumikap siya sa katotohanan. Saka lamang mabilis na lalago sa lalong madaling panahon ang kanyang tayog. Kapag mas mabigat ang pasaning ibinigay sa kanya, mas matinding kagipitan ang nararanasan niya at mas napipilitan siyang hanapin ang katotohanan at umasa sa Diyos. Sa huli, magagawa niya ang kanyang gawain ng maayos at masusunod ang kalooban ng Diyos. At sa gayon, ay tatapak siya sa tamang landas ng pagkaligtas at pagiging nagawang perpekto. Ito ang epektong nakakamtan kapag inaangat at nililinang ng sambahayan ng Diyos ang mga tao. Kung hindi sa paggawa ng mga partikular na gampaning ito, hindi nila malalaman kung ano ang kulang sa kanila. Hindi nila malalaman kung paano gawin ang mga bagay-bagay ayon sa mga prinsipyo, at hindi nila malalaman ang ibig sabihin ng magtaglay ng katotohanang realidad. Kaya, natutulungan sila ng paggawa ng partikular na gawain na matuklasan ang kanilang mga pagkukulang at makita na, bukod sa kanilang mga kaloob, wala silang katotohanang realidad. Natutulungan sila nitong madama kung gaano sila kahirap at kaawa-awa. Ipinapatanto sa kanila na kung hindi sila aasa sa Diyos at hindi nila hahanapin ang katotohanan, hindi nila makakaya ang anumang gawain. Ginagawa sila nitong tunay na makilala ang kanilang sarili at malinaw na makita na kung hindi nila hahangarin ang katotohanan at ang mga pagbabago sa kanilang disposisyon, magiging imposible para sa kanila na maging angkop para gamitin ng Diyos. Ang mga ito, ang lahat ng epektong dapat makamtan kapag nililinang at sinasanay ang mga leader at manggagawa. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa mga aspektong ito, makakayang hangarin ng mga tao ang katotohanan ng may praktikal na saloobin, umaasal ng hindi nagpapasikat, makatitiyak na hindi na magyabang tungkol sa kanilang sarili kapag ginagawa ang gawain nila, at patuloy na dinadakila ang Diyos at nagpapatotoo sa Diyos sa paggawa ng kanilang tungkulin at unti-unting papasok sa katotohanang realidad. Kapag mas maraming pagkakataon sa pagsasanay, mas marami ang karanasan ng mga tao, mas malawak ang kanilang mga kabatiran at mas mabilis silang lalago. Kung hindi gagawin ng mga tao ang gawain ng pamumuno, gayunpaman, ang dadanasin at pagdadaanan nila ay magiging bahagi lang ng kanilang mga personal na buhay at ng kanilang personal na mga karanasan, at ang makikilala lang nila ay ang mga personal na tiwaling disposisyon nila at iba't ibang personal na kalagayan. Lahat ng ito ay nauugnay lang sa sarili nila. Sa sandaling maging mga leader sila, nahaharap sila sa mas maraming tao, pangyayari, at kapaligiran na naghihikayat sa kanila na palaging lumapit sa Diyos para hanapin ang mga katotohanang prinsipyo. Para sa kanila, hindi namamalayang nagiging pasanin ang mga tao, pangyayari at bagay na ito, at likas din na lumilikha ng labis na mga kanais-nais na kondisyon para sa kanilang pagpasok sa katotohanang realidad na isang mabuting bagay. At kaya, ang isang taong nagtataglay ng kakayahan, nagbubuhat ng pasanin, at may kapabilidad sa gawain ay mabagal na makapapasok bilang isang ordinaryong mananampalataya at mas mabilis bilang isang leader o manggagawa. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko ng kaunti ang kahalagahan ng pag-aangat at paglilinang ng sambahayan ng Diyos sa mga tao. Ang pag-aangat at paglilinang ng sambahayan ng Diyos sa mga tao ay hindi ginagawa para magbunyag o magtiwalag ng mga tao, kundi para bigyan ang mga tao ng pasanin
at mas maraming pagkakataon na magsanay. Kapag mas malalaki ang responsibilidad, dumarami rin ang mga problemang nakakaharap sa gawain at magiging mas madalas din ang pagpupungos, mga balakid at kabiguan. Maaaring mukhang kailangang magdusa ng laman. Pero tiyak na ginagamit ng Diyos ang mga gayong sitwasyon para tulungan tayong malaman ang ating mga tiwaling disposisyon, matuklasan ang ating mga pagkukulang at kahinaan, at pilitin tayo na higit na umasa sa Kanya at maghanap sa katotohanan. Nakatutulong ito sa atin na maunawaan ang ating sarili, makapasok sa mga katotohanang realidad, at magtamo ng kaligtasan. Kung mas kaunti ang ating nararanasan at wala tayong anumang suliranin, magiging kakaunti ang pagkakabunyag ng ating mga tiwaling disposisyon, at kaya mahihirapan tayong makita ng malinaw ang ating mga pagkukulang at malilimitahan ang ating pagkaunawa sa ating mga tiwaling disposisyon. Pinapabagal ang ating paglago sa bawat aspekto. Habang mas pinag-iisipan ko ito, lalo kong napagtatanto na ang pag-aangat at paglilinang ng sambahayan ng Diyos sa isang tao ay naglalaman ng masisidhing layunin ng Diyos. Ang pagsasaayos ng iglesia para akuin ko ang tungkulin ng superbisor ay hindi upang sadyang pahirapan ako, ni upang ibunyag o itiwalag ako, kundi upang mas makapagsanay ako, makapasok sa mga katotohanang realidad ng mas mabilis, at upang magawa ko ng mas mabuti ang mga tungkulin ko. Pero hindi ko naunawaan ang layunin ng Diyos at nagreklamo at tumutol pa rin ako. Tunay na wala akong pagkatao at katwiran. Kalaunan, nag-isip ako ng kaunti. Bakit ba ayaw kong akuin ang tungkulin ng superbisor? Bukod sa mga maling pananaw, anong iba pang tiwaling disposisyon ang nasa likod nito? Sa aking pagninilay-nilay, higit ko pang binasa ang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, natatakot ang ilang tao na umako ng responsibilidad habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Kung binibigyan sila ng iglesia ng isang trabahong gagawin, iisipin muna nila kung hinihingi ng trabaho na umako sila ng responsibilidad, at kung oo, hindi nila tatanggapin ang trabaho. Ang mga kondisyon nila sa paggampan ng isang tungkulin ay, una, na ito ay dapat na isang maluwag na trabaho. Pangalawa, na hindi ito matrabaho o nakakapagod. At pangatlo, na kahit anong gawin nila, wala silang aakuing anumang responsibilidad. Ito lang ang uri ng tungkuling tinatanggap nila. Anong uri ng tao ito? Hindi ba't isa itong tuso at mapanlinlang na tao? Ayaw niyang pasanin kahit ang pinakamaliit na responsibilidad. Kinatatakutan pa nga niya na mababasag ng mga dahon ang kanyang bungo kapag nahulog ang mga ito mula sa mga puno. Anong tungkulin ang magagampanan ng taong tulad nito? Ano ang pakinabang niya sa sambahayan ng Diyos? Ang gawain ng sambahayan ng Diyos ay may kinalaman sa gawain ng pakikipaglaban kay Satanas, gayon din sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian. Anong tungkulin ang walang mga kaakibat na responsibilidad? Masasabi ba ninyong may kaakibat na responsibilidad ang pagiging leader? Hindi ba't mas mabigat ang kanilang mga responsibilidad at hindi ba't mas lalo silang dapat na umako ng responsibilidad? Nangangaral ka man ng ebanghelyo, nagpapatotoo, gumagawa ng mga video, at iba pa, anuman ang iyong gawain, hanggat nauukol ang mga ito sa mga katotohanang prinsipyo, may mga kaakibat itong responsibilidad. Kung walang prinsipyo ang paggampan mo ng iyong tungkulin, makakaapekto ito sa gawain ng sambahayan ng Diyos. At kung natatakot kang umako ng responsibilidad, hindi mo magagampanan ang anumang tungkulin. Duwag ba ang isang taong
Natatakot na umako ng responsibilidad sa paggampan ng kanyang tungkulin o may problema sa kanyang disposisyon? Dapat ay masabi mo ang pagkakaiba. Ang katunayan ay hindi ito isyu ng karuwagan. Kung kayamanan ang habol ng taong iyon o gumagawa siya ng isang bagay para sa kanyang sariling interes, paanong siya ay napakatapang? Aakuin niya ang anumang panganib. Subalit, kapag gumagawa siya ng mga bagay-bagay para sa iglesia, para sa sambahayan ng Diyos, wala siyang inaako na anumang panganib. Ang gayong mga tao ay makasarili at ubod ng sama, ang pinakataksil sa lahat. Kung pinoprotektahan mo ang iyong sarili sa tuwing may mangyayari sa iyo at nag-iiwan ka para sa iyong sarili ng isang ruta ng pagtakas, isang alternatibong plano, isinasagawa mo ba ang katotohanan? Hindi ito pagsasagawa sa katotohanan. Pagiging tuso ito. Gumagampan ka ngayon ng iyong tungkulin sa sambahayan ng Diyos. Ano ang unang prinsipyo sa pagtupad ng isang tungkulin? Ito ay na kailangan mo munang gampanan ang tungkuling iyon ng buong puso, lubos na pagsikapan at protektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ito ay isang katotohanang prinsipyo, isa na dapat mong isagawa. Ang pagprotekta sa sarili sa pamamagitan ng pag-iiwan para sa sarili ng isang ruta ng pagtakas, isang alternatibong plano, ay ang prinsipyo ng pagsasagawa na sinusunod ng mga walang pananampalataya at ang pinakamataas nilang pilosopiya. Ang pagsasaalang-alang sa sarili muna sa lahat ng bagay at ang paglalagay sa sariling interes bago ang lahat, hindi iniisip ang iba, hindi nagkakaroon ng kaugnayan sa mga interes ng sambahayan ng Diyos at mga interes ng iba. Iniisip muna ang mga sariling interes at pagkatapos ay nag-iisip ng isang ruta sa pagtakas. Hindi ba't iyon ay kung ano ang isang walang pananampalataya? Ito eksakto ang isang walang pananampalataya. Ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat na gumampan ng isang tungkulin. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na sa paggawa ng mga tungkulin ko, dapat ko munang isaalang-alang kung paano ilaan ang puso at lakas ko at kung paano itaguyod ang mga interes ng iglesia. Sinasabi ng Diyos na kung palaging natatakot ang mga tao na umako ng responsibilidad, palaging nagpaplano at nag-iisip para sa kanilang mga pansariling interes, at tumatanggi at umiiwas sa kanilang mga tungkulin, sila ay madaya, makasarili, kasuklam-suklam, at hindi naiiba sa mga walang pananampalataya. Kinasusuklaman at kinayayamutan ng Diyos ang gayong mga tao. Noong una, akala ko na dahil hindi ko kailanman nagawa ang tungkulin ng isang supervisor at wala akong karanasan, normal lang sa akin na tanggihan ang tungkuling ito at na hindi ito isang seryosong usapin. Pero ngayon, napagtanto ko na mga kuro-kuro ko at imahinasyon ko lang ang mga ito at hindi naaayon sa katotohanan. Naalala ko noong una kong nabalitaan na gagawin akong supervisor, hindi ko naramdaman na ito ay pagtataas ng Diyos at hindi ko rin inisip kung paano gagawin ng maayos ang tungkuling ito. Sa halip, ang mga una kong inisip ay ang maraming responsibilidad na kailangan kong pasanin bilang supervisor, na kung hindi ako gagawa ng maayos, mapupungusan ako, at kung makapagdulot ako ng anumang paggambala at panggugulo, maaaring katapusan na ng kinabukasan at hantungan ko. Pakiramdam ko, mas ligtas ako bilang isa lang regular na miyembro ng pangkat. Dahil sa ganitong paraan, hindi ko kailangang umako ng napakaraming responsibilidad at mas maliit ang panganib na maibunyag o maitiwalag ako. Kalaunan, kahit tinanggap ko ang tungkulin, ginawa ko ito ng may matinding pag-aatubili at palagi akong umaasa na sana ay makahanap ang mga leader ng ibang papalit sa akin.
Naisip ko kung paanong kapag nakikisalamuha ang mga taong walang pananampalataya, palagi silang mapagbantay sa isa't isa. Palaging natatakot na baka kumilos ang iba laban sa sarili nilang mga interes. Kaya palagi silang may alas. Pero kahit natagpuan ko na ang Diyos at ginagawa ko ang mga tungkulin ko, palagi pa rin akong mapagbantay laban sa Diyos. Kapag nararamdaman kong wala namang banta sa kinabukasan ko ang mga tungkuling isinasaayos ng iglesia para sa akin, handa akong magbayad ng halaga at gawin ang mga ito. Pero sa sandaling naramdaman ko na ang mga tungkuling ito ay maaaring magdala ng kaunting panganib, ayaw ko nang gawin ang mga ito. Madalas kong sinasabi na dapat kong isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos. Pero nang maharap ako sa isang tungkuling nangangailangan ng kooperasyon ko, isinaalang-alang ko lang ang personal kong kinabukasan at hantungan. Ginamit ko ang kakulangan ko sa karanasan bilang dahilan para iwasan ang aking mga tungkulin nang walang anumang pagsasaalang-alang sa puso ng Diyos. Nakita ko na naging lubusan akong makasarili, kasuklam-suklam, tuso at mapanlinlang. Inuuna ng mga walang pananampalataya ang mga pansariling interes higit sa lahat. At hindi ba't ang mga iniisip kong ito at ang mga bagay na ibinubunyag ko ay katulad ng sa mga walang pananampalataya? Nakita kong talagang wala akong konsensya at katwiran. Bagaman maraming bagay akong hindi nauunawaan bilang supervisor, dapat muna akong magsanay at tingnan kung paano ang takbo ng mga bagay-bagay. Kung ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko, pero hindi pa rin ako mahusay sa mga tungkulin ko, wala akong pagsisisihan. Kalaunan, inilibot ako ni Yang Fang para maging pamilyar ako sa gawain ng iba't ibang grupo. Noong una, nalito talaga ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin o kung paano ito gagawin. Pero kalaunan, habang ginagawa ko ito ng nangangapa, nakahanap ako ng landas pasulong. Hindi nagtagal, muling naglunsad ang CCP ng malawakang pag-aresto sa mga mananampalataya at kinailangan naming agarang lumipat dahil hindi naligtas ang lugar na tinitirhan namin. Masama rin ang sitwasyon sa ibang lugar. Hiniling ng mga nakatataas na leader na magpadala ang mga iglesia sa iba't ibang lugar ng mga tauhan na may mahusay na kakayahan para sa mga tungkuling nakabatay sa teksto. Naisip ko, sa malalang sitwasyon natin ngayon, mahirap nang ipatupad ang ilan sa mga gawain ng iglesia. Kung ililipat sa malayo ang mga taong may mahusay na kakayahan, paano tayo makakaasa na magiging epektibo ang gawain sa hinaharap? Kung aalis din si Yang Fang sa kritikal na sandaling ito, tapos kung hindi epektibo ang gawain o lilitaw ang anumang problema, kakailanganin kong pasanin ang responsibilidad. Kung talagang magkakaproblema, maaari akong matanggal o maitiwalag. At pagkatapos, wala akong magandang kinabukasan o tadhana. Sa naisip kong ito, pinagsisihan ko na tinanggap ko pa ang tungkuling ito. Nagkataon lang na hindi makaalis sa rehiyon si Yang Fang pansamantala dahil sa mga problema sa seguridad. At naisip ko, kung hindi siya aalis, responsable pa rin siya sa gawain. Kahit supervisor ako, magiging katulong lang ako. Kung talagang magkakaproblema, siya pa rin ang lalapitan ng mga leader. Noong panahong iyon, ginamit ko ang pagiging abala sa gawaing hawak ko bilang isang dahilan at hindi ko gaanong binigyang pansin ang pangkalahatang gawain. Naisip ko, dahil hindi pa naman umaalis si Yang Fang, kaya na niyang asikasuhin ang anumang problemang darating. Hindi nagtagal, naunawaan ng mga leader ang kalagayan ko at pinadalhan nila ako ng ilang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, itinuturing ng isang antikristo
ang pagiging pinagpala na higit pa kaysa sa kalangitan, higit pa kaysa sa buhay, mas mahalaga pa kaysa sa paghahangad ng katotohanan, pagbabago ng disposisyon, o personal na kaligtasan, at mas mahalaga pa kaysa sa maayos na paggawa sa kanilang tungkulin at pagiging isang nilikha na pasok sa pamantayan. Iniisip niya na ang pagiging isang nilikha na pasok sa pamantayan, ang paggawa ng mabuti sa kanyang tungkulin at pagkaligtas, ay pawang mumunting mga bagay na hindi na kailangang banggitin o pagkomentuhan pa. Samantalang, ang pagkakamit ng mga pagpapala ay ang tanging bagay sa buong buhay niya na hindi kailanman malilimutan. Sa anumang masagupa niya, gaano man kalaki o kaliit, inuugnay niya ito sa pagiging pinagpala at napakaingat at napakaalisto niya, at lagi siyang may nakahandang malulusutan para sa kanyang sarili. Sa partikular, may ilang tao na kapag sinabihang akuin ang responsibilidad para sa ilang partikular na trabaho, ay hindi iniisip kung paano nila maiaalay ang kanilang katapatan o kung paano gagampanan ang tungkuling ito at gagawin ang gawaing ito ng maayos. Sa halip, iniisip nila kung paano makaiiwas sa responsibilidad, kung paano makaiiwas sa pagpupungos, kung paano makaiiwas sa pag-ako ng anumang responsibilidad, at kung paano lilitaw na walang pinsala kapag may mga nangyayaring problema o pagkakamali. Iniisip muna nila ang kanilang sariling ruta sa pagtakas at kung paano matutugunan ang kanilang mga sariling kagustuhan at interes, hindi kung paano gagampanan ng maayos ang kanilang mga tungkulin at iaalay ang kanilang katapatan. Kaya, anong uri ng mga tao ang gumaganap ng kanilang mga tungkulin sa ganitong paraan? Sila ba ay mga taong naghahangad sa katotohanan? Una, isang bagay ang tiyak. Ang mga taong tulad nito ay hindi naghahangad sa katotohanan. Hinahangad nilang tamasahin ang ilang pagpapala, maging sikat, at maging sentro ng atensyon sa sambahayan ng Diyos, tulad noong nakararaos sila sa lipunan. Pagdating sa diwa, anong uri sila ng mga tao? Sila ay mga hindi mananampalataya. Kung hindi nauunawaan ng mga tao ang katotohanan, wala nang iba pang mas mahirap talikuran para sa kanila kaysa sa sarili nilang mga interes. Iyon ay dahil ang mga pilosopiya nila sa buhay ay ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba, at ang tao ay namamatay para sa kayamanan gaya ng mga ibon para sa pagkain. Malinaw na nabubuhay sila para sa sarili nilang mga interes. Iniisip ng mga tao na kung wala ang sarili nilang mga interes, na kung mawawala ang kanilang mga interes, hindi sila mabubuhay. Ito ay na para bang hindi maihihiwalay ang buhay nila sa sarili nilang mga interes. Kaya nga, karamihan sa mga tao ay bulag sa lahat maliban sa sarili nilang mga interes. Mas mataas ang tingin nila sa sarili nilang mga interes kaysa sa anumang ibang bagay. Nabubuhay lang sila para sa sarili nilang mga interes, at ang pagdudulot sa kanilang isuko ang sarili nilang mga interes ay para na ring paghiling sa kanila na isuko nila ang buhay nila. Inilalantad ng Diyos na itinuturing ng mga Antikristo bilang ang layon sa pananampalataya sa Diyos ang pagtanggap ng mga pagpapala. Hindi nila pinagsisikapan ang paghahangad sa katotohanan at inuugnay nila ang lahat ng bagay na nangyayari sa pagtanggap ng mga pagpapala. Tungkol sa mga tungkuling itinalaga ng iglesia sa partikular, palagi silang natatakot na umako ng responsibilidad o gumawa ng pagsalangsang dahil sa pagkakaantala sa gawain, at palagi silang mapagbantay laban sa Diyos dahil sa takot na maitiwalag at mawala ng pagkakataon na makatanggap ng mga pagpapala.
tunay silang buktot at mapanlinlang. Nakita ko na katulad ng sa isang antikristo ang pag-uugali ko. Simula nang italaga sa akin ang tungkulin ng isang supervisor, ang tangi kong iniisip ay na kung hindi ko huhusayan, maaaring mapinsala ang gawain at posibleng humantong ito sa pagbubunyag at pagtitiwalag sa akin at kawalan ko ng pagkakataon para sa mga pagpapala. Hindi ko iniisip kung paano ako mabilis na magiging pamilyar sa gawain o kung paano lutasin ang iba't ibang isyu sa gawain. Mga pansariling interes ko lang ang isinaalang-alang ko. Sa pagninilay-nilay sa aking pag-uugali, napagtanto ko na kinokontrol ako ng satanikong lason ng ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Ang lahat ng ginagawa at sinasabi ko ay batay sa prinsipyo ng pansariling interes at lubos akong naging makasarili at kasuklam-suklam. Alam na alam ko na nang itinalaga si Yang Fang sa ibang tungkulin, walang mangangasiwa sa gawaing nakabatay sa teksto ng ilang iglesia at na maaapektuhan ang gawain. Pero nag-alala pa rin ako tungkol sa mga pansarili kong interes at nag-atubiling tanggapin ang tungkuling ito. Bagaman nabasa ko ang ilang salita ng Diyos at naunawaan ko na kapag iniaangat ng iglesia ang isang tao, ang layunin ng Diyos ay para magsanay at maunawaan nito ang katotohanan, hindi para ibunyag at itiwalag ito. Nakaramdam pa rin ako ng kawalang kasiguruhan at wala akong lakas ng loob na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Lalo na pagkatapos ng mga pag-aresto ng CCP. Naharap sa iba't ibang suliranin ang gawain at ang isang taong may konsensya at katwiran ay aktibo sanang aako sa responsibilidad. Pero ang inisip ko lang ay ang sarili kong kinabukasan at kung paano ako makakahanap ng reserbang plano. Para makaiwas sa pagpasa ng responsibilidad, ginamit kong dahilan ang pagiging abala ko sa kasalukuyang gawain ko para hindi makilahok sa pangkalahatang gawain. At inisip ko pa na dahil may mga panganib sa seguridad, hindi magiging madali para kay Yang Fang na gawin ang tungkulin niya sa ibang lugar. Kaya hindi ko na kailangang maging supervisor at ilagay ang sarili ko sa panganib. Mga pansariling interes ko lang ang inisip ko at hindi ko man lang isinaalang-alang ang gawain ng iglesia. Ninais ko pa ngang mapasama ang iba at nagbunyag ako ng mga mapaminsalang kaisipan. Paanong masasabing mayroon akong anumang pagkatao? Nakita ko na nanampalataya lang ako sa Diyos para tumanggap ng mga pagpapala at gantimpala. At na kahit kaya kong gumawa ng ilang tungkulin, sinusubukan ko lang makipagtawaran sa Diyos. Kapag talagang kinakailangan kong umako ng responsibilidad, nagtatago ako sa malayo. Wala akong sinseridad sa Diyos o sa tungkulin ko sa puso ko. Ang mga bagay na palagi kong sinasabi gaya ng gagawin ko ng maayos ang tungkulin ko at isa sa alang-alang ko ang mga layunin ng Diyos ay pawang mga hungkag na salita lamang. Nagsasalita lang ako ng magagandang pakinggan na bagay para subukang kunin ang pabor ng Diyos upang bigyan niya ako ng magandang hantungan sa hinaharap. Hindi ba't sinusubukan ko lang na linlangin at gamitin ang Diyos? Napagtanto ko na hindi lang ako makasarili at kasuklam-suklam, kundi mayroon din akong tunay na buktot na disposisyon. Habang mas nagninilay-nilay ako, mas lalo kong nararamdaman na ang mga bagay na ibinunyag ko ay kasuklam-suklam at kamuhi-muhi para sa Diyos. Naisip ko ang aking limitadong tayog at karanasan at nakita ko na biniyayaan ako ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng pagkakataong magsanay sa tungkulin ng isang supervisor. At ito ay para mabilis kong maarok ang mga prinsipyo at makapasok sa mga katotohanang realidad. Pero
Hindi ko pinahalagahan ang pagkakataong ito na ibinigay ng Diyos. Hindi ko inisip kung paano gagawin ng maayos ang tungkulin ko at susuklian ang pagmamahal ng Diyos. Sa halip, tumanggi ako at umiwas sa tungkulin ko. Tunay na wala akong konsensya at katwiran at hindi ko matukoy ang mabuti sa masama. Nang mapagtanto ko ito, napuno ako ng mga damdamin ng pagkakonsensya at pagkakautang at gusto kong samantalahin ang pagkakataon para matuto ng husto mula kay Yang Fang habang nandyan pa siya. Hindi nagtagal, inaresto ng mga pulis si Yang Fang at ang ilang kapatid at napunta sa akin ang lahat ng gawain. Bagaman may kaunting pressure, alam kong hindi ko pwedeng takbuhan ang sitwasyong ito at na kailangan kong akuin ang tungkulin ko. Kaya nakipagtulungan ako sa mga kapatid para maisagawa ang mga tungkulin. Isang beses, tinanggihan ko ang isang artikulo ng patutuong batay sa karanasan, base lang sa sarili kong mga kuro-kuro at imahinasyon, at nagpadala ng liham ang mga nakatataas na leader para subaybayan at siyasatin ang usapin. Naisip ko, hindi ito maliit na bagay. Maaaring hindi lang ito isang usapin ng pagkakapungos at sa pinakamalalang senaryo, maaari pa akong matanggal. Pinag-isipan ko ang mga dahilan ng problemang ito habang hinihintay ang mga leader na pangasiwaan ito. Nalaman ng mga leader na ito ang unang beses naming magkaroon ng gayong problema, kaya hindi nila kami pinanagot. Pero hinikayat nila kaming higit na magnilay-nilay at magbuod. Noong sandaling iyon, naisip ko, masyadong malaki ang responsibilidad ng tungkuling ito. Bakit hindi ko nalang sabihin sa mga leader na hindi ko kayang gawin ang tungkuling ito at hilingin sa kanila na umako na lang ako ng tungkuling mas magaan ang responsibilidad? Habang iniisip ko ito, napagtanto ko na mali ang mga kaisipang ito at naalala ko ang mga salitang ito ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, naniniwala ka bang sinisiyasat ng Diyos ang lahat? Ang lahat ay nagkakamali. Kung ang isang tao na may tamang layunin ay kulang sa karanasan at hindi pa nakapag-asikaso ng ganitong uri ng usapin noon, pero ginawa niya ang kanyang makakaya, nakikita iyon ng Diyos. Dapat kang maniwala na sinisiyasat ng Diyos ang lahat ng bagay at ang puso ng tao. Kung hindi man lang ito pinaniniwalaan ng isang tao, hindi ba't isa siyang hindi mananampalataya? Ipinaunawa sa akin ng mga salita ng Diyos na hindi tayo tinatrato ng Diyos batay lamang sa kinalabasan ng mga pangyayari, kundi isinasaalang-alang din niya ang mga layunin natin sa ating mga tungkulin at ang kontekstong pinanggagalingan ng mga problema. Halimbawa, maaaring kasisimula lang ng ilang tao sa pagtanggap ng isang tungkulin at dahil hindi pa sila nakapagsanay ng matagal at may limitadong pagkaunawa sa mga prinsipyo, maaaring magkaroon ng mga paglihis sa kanilang mga tungkulin at dapat muna silang bigyan ng pagbabahaginan at tulungan. Kung pagkatapos ng ilang panahon ng pagsasanay ay wala pa rin silang pag-unlad dahil sa mahinang kakayahan, kung gayon, dapat silang italaga sa ibang mas naaangkop na tungkulin. Gayunpaman, kung angkop naman ang kanilang kakayahan, pero palagi silang umaasa sa sarili nilang mga intensyon at tiwaling disposisyon sa kanilang mga tungkulin, at nilalabag nila ang mga prinsipyo at nagsasanhi sila ng mga pagambala at panggugulo. Kung gayon, kailangan silang pungusan. At kung hindi pa rin sila magsisisi, dapat silang tanggalin at itiwalag. Sa sambahayan ng Diyos, tinatrato ang mga tao ayon sa mga prinsipyo. Ano man ang tungkuling ginagawa nila o kung sila ba ay mga superbisor. Katulad na lang ng natanggal na superbisor na nakita ko
noong bago pa lang akong gumagawa ng mga tungkuling nakabatay sa teksto. Matagal na siyang namumuhay sa maling kalagayan at ginagawa niya ang tungkulin niya ng mayabang at mapagmagaling at hindi naghahanap ng mga prinsipyo at lubha niyang nagambala ang gawain. Humantong ito sa pagkatanggal sa kanya. Pero hindi siya pinatalsik ng sambahayan ng Diyos dahil dito. At nang sinimulan niyang pagnilayan at kilalanin ang kanyang sarili at naging handa siyang magsisi, binigyan siya ng sambahayan ng Diyos ng isa pang pagkakataon at ginagawa pa rin niya ang tungkulin niya hanggang ngayon. Sa kabilang banda, may ilang taong gumagawa ng masama nang walang pakundangan sa kanilang mga tungkulin at ginagambala at ginugulo nila ang gawain at tumatangging magsisi. Ang gayong mga tao, kahit na pumapasan sila ng kaunting responsibilidad o hindi mga supervisor o leader at manggagawa, ay ititiwalag din. Nang mapagtanto ko ito, nagkaroon ako ng kaunting pagkaunawa sa matuwid na disposisyon ng Diyos. Noon, itinuring ko ang Diyos na parang isang opisyal ng gobyerno na magpapahirap at susupil sa mga tao kung makikita niya silang gumagawa ng mali na nakaapekto sa kanyang mga interes. At isang taong hindi nagsasaalang-alang sa konteksto ng mga sitwasyon kahit katiting at lalong hindi niya tinatrato ang mga tao batay sa kanilang diwa. Inakala ko na kung may sinabing mali ang isang tao o ginawang medyo labag sa mga gusto niya, pwede niyang gamitin ang kapangyarihan niya para harapin ang taong iyon. Ang husgahan ang Diyos sa pamamagitan ng gayong pananaw ay paninirang puri at kalapastanganan laban sa Kanya. Nang mapagtanto ko ito, binitiwan ko ang pagiging mapagbantay ko laban sa Diyos at ang mga maling pagkaunawa ko tungkol sa Kanya at nagawa kong harapin ang mga tungkulin ko ng mahinahon. Kapag nangangasiwa ng gawain o nagsusuri ng mga artikulo, mas siniseryoso ko ang mga bagay-bagay at ginagawa ko ang makakaya ko. At kung talagang may problemang lumitaw na kailangan kong panagutan, nagpapasakop ako, hinaharap ko ito at dinaranas ko ito. Kapag ginagawa ko ang mga tungkulin ko ngayon, isinasaalang-alang ko pa rin ang kinabukasan at kapalaran ko kung minsan. Natatakot na kung hindi ko huhusayan, magdudulot ito ng paggambala at panggugulo at baka mabunyag at matiwalag ako. Pero nagagawa ko ng magdasal sa Diyos, maghimagsik laban sa mga kaisipang ito at gawin ng normal ang mga tungkulin ko. Minsan, maaaring hindi ko malinaw na nakikita ang mga bagay-bagay o masinop na ginagawa ang mga tungkulin ko na humahantong sa mga problema. Pero hindi ako namumuhay lang sa pagiging mapagbantay at maling pagkaunawa. Sa halip, kaya kong tratuhin ng tama ang mga bagay-bagay, pagnilayan ang aking sarili at hanapin ang mga dahilan ng mga isyong ito sa tamang oras at agarang ituwid ang mga bagay-bagay kapag may natutuklasan akong mga problema. Sa pagsasagawa sa ganitong paraan, nararamdaman ko ang kapayapaan at kapanatagan sa puso ko. Salamat sa Diyos.